Ano ba itong hinahagis ni Sir Jong? Mga langga. Ano po hinahagis dito? Ipapakita natin sa inyo mamaya kung ano yan. Kasi hinakot niya. Kinahakot. Ilalagay po yan sa kambing. Laman po ilalagay sa kambing, ilalagay po yan sa pulakatan. Yan po ay dumi ng kambing. Kasi po na-discover po napakataas ng kanyang micronutrients at saka NPK po na rin ng dumi ng kambing. Nitrogen niya pa lang grabe na po ang hatak niyan sa tanim. Kaya binili niya ng murang-mura lang. Pero napakalaki ng diferensya kaysa ibibili mo ng commercial na abono. Dito po bawi ka po, kaya laki ng diferensya talaga. Sige po, pakita natin sa inyo kung ano magiging ano niyan, gawain niya. Kasi magkukuha rin kami dito, mag-harvest ng si Sir Jong ng kanyang konting lakatan today mga langga. Sige boss, ubusa boss ay para maliko ako balik. Ang ini na lang no. Isdak ng urna. Tapos gid. Ba't na gamay ra? Okay lang ra. Dira lang ra ka po ang good na. Yan po. So dito po yan. Pinalagay yung mga dumi ng kambing. Pero hindi po direkta dito. Doon sa kabila. Doon sa kanyang magandang area doon. Pakita natin doon. Kasi nga na-compute po natin yung equivalent ng kanyang micronutrients at macronutrients na rin yung dumi ng kambing. Kalahin nyo po yung 10 sako ng dumi ng kambing, mas mataas po ang kanyang maibibigay na micro at macronutrients compare sa isang sako lang na complete fertilizer. At pagdating po sa presyo, napakalayo, kalahati. Matrabaho lang ng konti kasi imbis na isang sako ang ilalagay mo, gawin mong 10 sako, yun lang yun. Pero sa effect, napaka laki rin na rin po ng diferensya. Siyempre po organic na po yun kaysa i-compare natin sa inorganic. Kaya dito kasi minsan naglagay siya, tingnan nyo naman po yung epekto. Grabe yung epekto sa saging. Ito na yung papasok talaga ng 6 years na yata sir, ano? Papasok na ng 6 years yata ito. Ayan po, papasok ng 6 years, ito yung itsura. Lampas na ba? Kaya nga, yung iba nga minsan ayaw pang maniwala. Pero nasa management po yan, mga kaibigan. Kasi tayo dito, hindi naman tayo gumagamit ng ano talaga tawag doon ng synthetic na mga chemical sa pag-i-spray dito. Kaya yun, yung ma-maintain natin yung quality ng lupa natin. Baka nagtataka kayo bakit marami ng damo, pinapabayaan na yung damo ngayon. Kasi papasok na rin ng summer, cover crop po natin yun sa ngayon, cover crop. Para hindi basta-bastang matutuyo yung lupa. Kaya kahit yung old leaves dito, pinapabayaan na lang. Kasi po, kulang na rin sa tama ng fungus talaga. Kasi malimit, malakas yung sikat ng araw. Pero may papasok po tayong bagyo ngayon, kabayan daw. Tingnan natin kung makakadaan talaga dito. Dito po yun ilalagay, yung dumi ng kambing. Para mas maging maganda pa rin. Kahit na ilang years na yung saging natin, maintain pa rin natin. Kasi binabalikan po natin yung mga nawawalang pataba sa lupa. Mga natural elements dito, hindi naman nauubos yan. Kasi pabalik-balik lang kasi yung kanyang mga puno, dahon. Dito lang yan natin tawag doon. Ano? Dito lang yan pinapabulok. Hindi na yan nilalabas dito. Kaya itong isang puno ito 8 hands to yan. 8 hands pa rin, malalaki pa rin yung bunga. Primera klase pa rin. Ito, primera klase pa rin. Ito po, baka sabihin nyo hindi niya kayang mapalaki. Kaya po yan, kahit ganito na lang yung dahon niya. Kaya pa po yung mapalaki, mapabilog yung bunga niyan. Kasi currently po ay nagpapadilig din dito, mapapuno. May kanal po yan dyan. Kanal po yan, papunta doon, kanal. Yun po. Every 4 days po ay napupuno ng tubig yan. Dahil po may depth well dun sa kabila, kaya maintain pa rin yung need na tubig, needs na
nutrients sa lupa, ma-maintain pa rin, kaya mami-maintain pa rin yung quality ng ating saging. So yun mga kasaging, kung makikita nyo, hindi na nga masyadong kasi yung lahat halos ng kanyang mga pwedeng makuha na mga suckers dito pinalabas na, naging pera na. So maintain pa rin yung distancing, hindi masyadong masikip, kaya mapapalaki pa rin talaga yung bunga. Kaya po nitong isang puno na kinuha na nung last weekend po, isang puno na lang pinapakyat, pero wala na po sa linya yan. Nagtanim na po dito, nag-replant, pero ito po pera pa rin tong mga suckers, kasi maraming bumibili ng suckers kay Sir Jong, mga langga. Dun sa kabila na na rin, na umpisa na rin na mag-harvest doon sa kabila, kahit ilang puno pa lang sa kanyang expansion na maliit. So yun po, hanggang dito lang po. Dito yung gagamitin, yung dumi ng kambing natin. Wag basta-bastang ilabas lang na walang napakalaking bagay po nun, napakalaking tulong po ng dumi ng ating kambing sa ating sagingan. Kaya nga nagiging cycle na lang ito. Kung tanim tayo dun sa ating area dun sa kabila, dahil dun talaga yung ating kambingan, parang magiging cycle na lang. Yung mga old leaves na yan, pag kinuha natin, pagkain ng kambing. Yung dumi ng ating kambing, pagkain ng ating saging. Kaya magiging cycle na yan dun sa atin sa kabila pagdating ng araw. Sana nga naman, yun yung ating plano doon. Maraming salamat! Hanggang dito na lang. This is your friend Agritech Mix TV pa rin po.